Hello po mga katambay, kamusta po kayo? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para magkomento po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po mga katambay, ito po balitang balita po ito sa media at sa social media. Yung nangyayari po sa Davao City. Dahil alam naman po natin ng mga nakaraang araw, talagang nirelieve o tinanggal po sa pwesto ang kapulisan po at pati ang mga matataas na opisyales, direktor, ng syudad ay sinibak po. Ito po ay mahigit 30 o 35 na kapulisan natin ang na-relieve mga katambay. Ito po, nagpahayag po sa kanyang saaloobin at hamon ang alkalde ng syudad mga katambay, si Mayor Baste Duterte. Painggan po natin ang pahayag po ng balita kay Mayor Baste Duterte at komentuhan po natin mga katambay. Matapos kondenahin ang pagkakatanggal sa 35 pulis sa Davao City, hinamo ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magkomento hinggil dito na aniya ay hindi makatarungan. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hinamo ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magbigay ng komento hinggil sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City, kabilang na si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Dagan kitang problema sa Pilipinas na pwede ninyo i-address. Ayon sa alkalde, hindi raw makakaapekto sa war on drugs ng lungsod ang pag-relieve sa mga pulis sa lungsod. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, wa ko'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Na ninyo. Kung nabuhi pa mo, patyon tamog usab. Nauna nang ipinaliwanag ng PRO 11 na tinanggal sa pwesto ang naturang mga pulis upang hindi umano maimpluwensyahan ang investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspect sa buy-bust operation sa lungsod. Matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte noong March 22. Nanindigan naman si Chief PNP Romel Francisco Marbil na dumaan sa proseso ang pagkakatanggal sa naturang mga pulis ng Davao City. Mula sa GMA Regional Ito po mga katambay, ang pahayag ng ating buting mayor ng Davao, Mayor Baste, ang hamon niya po sa Pangulo ng Pilipinas at sa DILG Secretary po na magsalita po, ukol po dito sa nangyari po, pagsisibak o pagtanggal o pag-relieve ng 35 kapulisan kasama ang direktor o colonel ng syudad. At ito naman po kaganapan din po sa Davao ngayon mga katambay, na para daw po nagiging isang magulong syudad po ang Davao according po rito sa pahayag po ng isang dating secretary po ng gabinete po ni dating presidente Duterte. At first time din daw po nangyari sa history ng Davao na dalan po na wala naman po kaguluhan, talagang dalan ng batalyon, 2 batalyon daw po halos ang dinalang swap o kapulisan din mga katambay. Ang SWAT na sinasabi po na ito pong nasa Davao ngayon. Kaya po sila naglalabas po ng kanilang hinanakit sa ating gobyerno mga katambay. Pakinggan po natin itong isang balita. Isang dating opisyal ng Duterte administration naglabas ng sama ng kanyang loob sa mala-otoritarianismong hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa Davao City. Narito ang aking balita. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alis Dyan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces.
Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, Sipis City ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo ang mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most namamayagpag, improved city. namamayagpag ang Namamayagpag. law and order. Lumamay pa ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila yan. They will picture really na Davao City is opposite doon sa So ang nangyari. Paliwanag naman ni Atty. Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapatabuyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we Exactly. can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Rank Yan po mga katambay, ang nangyayari po, kaganapan po ngayon sa siyudad ng Davao. Na tama po, meron pong puntos yung ating pong dating secretary po na sa nakalipas na pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Na talagang ang Davao po ay pwede rin po talaga nilang di umano tamnan ng baliktad na pangyayari na yung sa kabila ng katahimikan ng mga normal na tao ron sa Davao. Po pwede po nilang tamnan ng mga hindi magagandang sitwasyon na po pwede nilang gawin sa Davao na tamnan ng mga kung ano-anong klaseng sobrang krimen na sinasabing over human rights ang mangyayari po sa siyudad ng Davao, mga katambay. Pero sa kabila nun, nagsasalita po ang mga residente ng Davao at ang isang mamamayan ngayon na nasa isang media na talagang yung katahimikan ng Davao na pinananatili, yung katahimikan ng lungsod, lalo sa, alam naman natin ang isang syudad katulad ng Davao, talagang yung peaceful saka yung bisyong droga, pinangangalagaan po nila sa kanilang syudad yan hanggat maaari. Hindi naman natin masasabing, zero crime at zero droga sa syudad. Pero, nami-maintain po ng syudad ng Davao, di umano, yung napakaliit na porsyento na lang ng kanilang krimen at droga sa kanilang syudad, yung katahimikan at kapayapaan. Kaya po, ito po si Mayor Baste ay may hamon po. May hamon po dito sa DILG na magsalita dahil hawak po ng DILG, siyempre, ang kapulisan at ang LGUs, di po ba? Sila po ang pinaka-secretary niyan, mga katambay, ang DILG at ang Pangulo ng Pilipinas. Gusto rin marinig ang sasabihin ng Pangulo ng Pilipinas sa nangyayari sa Davao na first time in the history po ng Davao. Sinasabi po ng mga taga Davao na noon lang nangyari sa kanila na wala namang matinding giyera o sinasabi sa Davao na wala namang mga terorista pero dadalan mo ng special power o forces. Yan yung mga talagang practice po yan, yung mga special force po natin na makapulisan. 2 batalyon po ang dinala mo sa Davao na wala namang terorista. Ang Davao na dapat kubkubin mo, yung Davao ng kapulisan na special forces na alam naman natin na yan ay sinasanay. Sinasanay po talaga sa mabibigat na, na pakikipaglaban po yung special forces po natin, mga kapulisan natin, di ba? Pero yan ang ipinalit mo. Sila ang ipinalit mo doon sa mga tinanggal, di umano, na kapulisan na gumaganap lang ng kanilang tungkulin dahil lang siyudad ng Davao, naumpisahan po nila na talaga yung halos ang krimen nila talagang hindi nila pinag-uubra sa kanilang siyudad.
At nakikita naman natin, kahit po sa mga datos, ang Davao, talagang yung kanilang progresibo na kanilang syudad, ang kanilang city, talagang paakyat ng paakyat. At ang kanilang krimen ay hindi nasasama sa, sa sinasabing top 10 yan, lalo sa droga. Hindi nasasama sa pinakamaraming, droga sa buong syudad ng Pilipinas. Hindi katulad ng Manila na sentro ng Pilipinas. Ang Manila ay number 1 syudad sa pinakamaraming krimen. Hindi lang sa Pilipinas, mga katambay, sa buong Southeast Asia. Bakit po kaya hindi yan ang lagyan ng special forces ng DILG, ang Manila at ang Quezon City, mga katambay? Dahil yan ang napakaraming krimen at droga sa syudad ng Manila at Quezon City. Isama na natin lahat ng syudad sa NCR na hindi nawawala ng droga dyan, mga katambay. Sa capital region po natin, sa National Capital Region, ay napakarami pong krimen at droga di umano dyan. Pero dapat doon po dalhin at kubkubin po ng special forces po natin, mga katambay, ang mga syudad na yan. Dahil napakatataas ng krimen, di umano nila. At droga ay laganap po sa kanila. Di po ba? Di umano, mga katambay. Pero ang Davao, na talagang napakahaba ng panahong ginagawa. Kahit pa nung panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, siya ay mayor, nililinis niya na halos ang Davao dahil sa napakataas na, alam naman natin ng mga history ng Davao, ay napakataas sa krimen. Dahil yan po sinasakop po ng mga kaliwang grupo at terorista po ang Davao, di ba? Pero sa kabila, na nanungkulan po ang mga Duterte dyan, mga katambay, ang laki po na improvement at pinagbago ng Davao City, mga katambay, dahil sa mga Duterte. Pero ngayon po, para pong lumalabas po ngayon sa Davao, ay isang terorismong syudad ang Davao at napakalaking problema po ng bansang Pilipinas para daw di umano, sabi ng mga taga Davao, para dalan mo sila ng special powers o special forces na mga pulis na dalawang batalyon di umano halos. Gaano karami yun, mga tambay, na dalhin mo sa syudad na parang ang syudad ng Davao City ay punong-puno ng problema na ang kanilang kapayapaan doon ay nami-maintain at nagagampanan ng alkalde ng Davao na sa pangunguna po ng Mayor Baste, si Duterte, mga tambay. Yung pagkontrol sa droga. Dahil alam naman natin ang Davao City, napakalaking syudad, mga katambay. At kahit saan, open ang Davao na po pwede pumasok di umano. Ang magdadala ng droga diyan, mga katambay, sa laki ng syudad. Kaya nga po talagang dapat po di umano tutukan ng isang mayor na talagang magkaroon siya ng war on drugs dahil sa laki ng kanyang syudad. Hindi niya makokontrol ang kanyang syudad. Kung ang gagawin niya lang ay parang style ng NCR, ng Metro Manila, na walang war on drugs. Kaya ang mga drug addict at ang mga droga di umano ay nakakapasok, tunilada ang mga droga na nakakapasok sa Luzon. Mga tamay, dinadaan sa mga puerto nila at sinasakay sa mga van ang mga tuniladang droga. Dahil wala pong war on drugs ang Luzon, mga katamay. Ang Metro Manila, lalo-lalo na po ang Maynila, ang capital. Ang capital po, ang Kapitolyo ng Pilipinas ay napakalaki po ng problema, lalo sa krimen. Numero 1. At ganun din po sa droga, mga katambay, ang NCR. At hindi lang po, ang halos Luzon, di umano, ay laganap na naman di umano daw po ang droga. Dahil mismo ang inyong lingkod ay nakakaranas po ng malaking pagbabago, nakikita, lalo ng aking mga kamag-anak, mga kapatid, mga tambay, nakikita po ang diferensya nung 6 na taon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Na ngayon po, halos 2 taon pong panunungkulan ng Pangulong Marcos, ibang-iba po. Nagbalikan po ang mga adiksyon, ang mga adiksyones, at laganap na naman po ang bentahan di umano. Lalo po, nakakarating po sa inyong lingkod, at mismong kamag-anak, kapatid, ang nagsasabi, buhay na naman sila. Buhay na naman. Nagahari na naman sila. Yun po ang lagi pong naririnig na inyong lingkod, mga katambay, ang inyong katambay. Kaya po, napakahirap po ang sitwasyon po nito. Talagang napupolitika po, di umano, ngayon, talagang Davao City, mga katambay. Dahil alam naman po natin na talagang
Politika po ang pinagmulan po nito, mga katambay. Sa kabila ng progresibo na syudad at tinuturing na safety ang lugar at napaka-safe na di umano, hindi naman matuturing na 100% na safeties ang syudad na Davao, pero yung safety ng nakatira sa Davao City ay nararamdaman nila na nakakatulog sila ng mapayapa, sa kanilang mga tahanan, na hindi po sila kakaba-kaba, na sila'y ginagawa ng kasamaan, ninanakawan, pinapasok ng mga addiksyones para gawa ng masama. Di po ba? Pero sa kabila nito, talagang, sinisingle out, di umano, ang Davao City ngayon, mga katambay. Talagang ganong katindi magmula. Dahil kapapalit lang halos ng direktor nila doon, mga katambay. Hindi pa nagtatagal. Sinibak na naman, nirelieve. Kasama pa ang mga sinasabing gumagampan ng tungkulin nila sa maprotektahan sa bisyo na droga ang syudad. Yung sinasabing war on drugs ng syudad na Davao. Sila pa naapektuhan itong 35 kapulisan natin na nagtatrabaho, na yun ay mandato nila, ang katahimikan, lalo ang sinasabing pinagbabawal na droga. Pinagbabawal na droga, illegal yan, mga katambay. Para sugpuin mo ang isang illegal na sa bansa natin, sa syudad natin, yan po ba'y bawal sugpuin? Ang bawal, dahil bawal yan, illegal. Hindi naman legal ang droga. Kaya po sa nakikita ni Kamanong, walang batas o walang nilabag na batas ang isang naglilingkod ng pinoprotektahan ng kanyang nasasakupan, katulad ng isang Davao City. Pinoprotektahan niya ang kanyang mamamayan, lalo ang mga kabataan, na huwag malulong sa pinagbabawal na droga, huwag maging addicted. Diba? Kaya nga siya, yung pagmamahal niya bilang padre di pamilya, o padre o ama ng isang syudad, mga katambay, pinoprotektahan niya yung kanyang tahanan na hindi mapasok ng masasamang bisyo. Di ba? Bilang isang ama ng bayan. Kaya lang ito po nangyayari. Kaya gusto ko rin po marinig ni Kamano, gusto ko rin po marinig yung magiging pahayag po ng Pangulo ng Pilipinas at ganun din po ang DILG Secretary. Kung sila po ba hindi niya nagugustuhan o hindi po ba niya policy ang masugpo ang droga, lalo sa isang syudad na ginagampanan ng isang mayor, Duterte. Gusto po nating marinig at si Kamano kung ano po ang pahayag ng Pangulo rito, mga tambay, na siya ba against sa war on drugs, na sugpuin ang masambisyo sa syudad, at payuhan o talagang mag-declare din po sana siya na yung mga addicted yan, talagang wag nang pasukin yung bisyo na yan, wag nang gawing negosyo yan, wag nang gawing bisyo, at talagang layuan na yung droga na yan. Bilang isang commander-in-chief ng buong Pilipinas, na isa ka ring ama ng bansa, na protektahan mo rin sana sa bisyo, sa droga ang iyong bansa. Di ba? Bilang ikaw commander-in-chief, parang ang nangyayari po ngayon, nakikita ng ating mga kababayan, di umano, lalo mga taga Davao City, parang mas pinoprotektahan pa di umano ng administrasyon natin yung droga na nakakapasok at lumalaganap sa ating bansa, kaysa yung sugpuin ang bisyong ito. Di ba? Nagtatanong lang po ang ating mga kababayan, at ganun din po si Kamanong, mga katambay. Mas pinoprotektahan po ba natin yung mga illegal droga na lumaganap sa ating bayan at lamunin ang ating mga kababayan sa bisyong ito at lumaganap ang krimen? Alam naman natin, pagka ikaw lulong sa drogang ito, ang kasunod nito krimen na, lalo yung mga addicted na, dahil kailangan po nila rito pera pambili ng droga. Pagka wala ka na sa katinuan, ano gagawin nito mga ito, di ba? Gagawa na tayo ng masama, tayong mga normal na namumuhay na mapayapa. Ito ang mga kasama natin sa lipunan, yung lumalaganap na ganitong adiksyon at droga na hindi natin alam. Isang araw ang ating mga anak ganyan na rin. Dahil lumalaganap na naman sa merkado, di umano mga droga na po pwedeng mismo kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, mas malulong sa bisyo na yan. Kaya nga iniiwasan ng isang lingkod bayan, ama ng syudad katulad ng Davao, na yung kanilang kapayapaan na nakakamtan ngayon sa Davao, wag na sanang pasuking muli at talagang sakupin ng bisyong ito na droga, na talagang isang salot po ito
isang salot ang droga sa ating bayan, mga katambay. Hindi lang sa ating bayan, sa buong mundo. Problema po yan, mga katambay. Yan, pagiging addicted mo riyan sa droga. Di po ba, mga katambay? Kaya po, kayo po, mga katambay, ano po sa palagay nyo ang nangyayari po? At ano po ang inyong magiging komento dito po sa nangyayari sa sa Davao City, sa kabila ng pinoprotektahan ng isang lingkod bayan at isang ama ng bayan ng kanyang syudad na wag maging narko ang politika, ang narco politics at masakop ng isang damukal na droga ang kanyang syudad. Ganito pa ang kanyang mararanas, mga katambay. Imbis na siya'y parangalan at hangaan ng ibang syudad na yung kanyang syudad ay talagang binabawasan niya at binabalda niya halos ang sinasabi illegal na droga na lumalaganap sa ating bansa di umano ngayon, mga katambay. Samantalang yung ibang syudad na hindi gumagawa ng war on drugs, talagang nagiging numero 1 po ang kanilang syudad. Kaya lang, hindi sa pag-angat ng kanilang syudad, ang nagiging numero 1 po sa bisyo at sa krimen na nangyayari sa kanilang syudad, mga katambay. Kaya po, napakahirap po daw di umano na gumawa ka ng tama at proteksyonan mo ang iyong syudad kung ganito lang po magiging kapalit sa iyo, na magiging magkakaproblema ka sa taas, na talagang po pwede kang masibak o sinasabing marilib sa iyong panunungkulan sa kabila ng pinoprotektahan mo ang iyong nasasakupan, mga katambay. Muli po, mga katambay, ito po ang nangyayari sa Davao at kayo po, malaya po tayo magkomento, mga katambay. At nagpapasalamat din po si Kamanong sa gusto po ng ating napakalitang channel sa Tambayang Makabayan, ang sa YouTube at TikTok. Thank you po sa mga nag-subscribe, mga katambay. Maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo at lalo po sa mga kaganapan at sa lumalala pong krimen ng ating bansa at lalo na lumalaganap na naman ang droga. Iwasan na po natin yan, mga katambay. Hindi po magandang bisyo yan, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po na, ingat-ingat lang po at tiis-tiis lang po, makakabangon pang muli ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!